Bago natin pakinggan yung talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos, tingnan nyo, oh, ganda ng ngiti, oh. Nagbago na po ang ihip ng hangin. Naalala nyo nakaraang eleksyon? Grabe yung banat niya sa China. Pero ngayon, nakaharap na yung mga Chinese, oh. Ganda ng ngiti ni Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Lalong-lalo na si Madam Lisa, oh. Ang ganda ng ngiti, oh. Masayang masaya ang dalawa. Ayan, oh. Kaharap niya yung mga negosyante ng mga Chinese. Ganda ng ngiti ni Madam, oh. Nangunguna pa maglakad, oh. Ayan, oh. Iniwanan si President Bongbong Marcos, oh. Hindi nakisabay. Hiwalay sila, hiwalay. Mukhang may sariling mundo talaga si Madam, oh. Ayan, oh. Iwanan niya si Pangulong Bongbong Marcos, oh. Nauuna siya. Nauuna maglakad. Of course, our valued guest and friend, the People's Republic of China's ambassador to the Philippines, His Excellency Wang Zilian, and the other members of the Diplomatic Corps, the honorable members of the Cabinet here present, the Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry, President Victor Lim, Manila City Mayor Maria Sheila Lacuna Pangan. We will transform Binondo into a place that we can always return to. From the old Manileños to the first-time visitors, lahat, welcome dito. Because how can we know our history and culture if we do not know and experience them ourselves? So, I encourage everyone, especially the younger people, to visit Binondo, come back to Ongpin, Escolta, Carvajal, the streets that have yet to be discovered and celebrated. I am also glad to share that tonight's event has a deeper meaning. This project commemorates 50 years of diplomatic relations between the Philippines and the People's Republic of China. Tingnan nyo dito, klarong-klaro. Ayan, oh. Yan. Oh, ganda ng ngiti ni Pangulong Bongbong Marcos, oh. Ganda ng ngiti, oh. Oh, naks. Kaway-kaway. Uy, si Madam Lisa, may paano pa, oh. Mabiso-biso kay Mayor Lacuna, oh. Kaway. Lumapit kayo, magpa-picture kayo ni President Bongbong Marcos. Kaway-kaway si President, oh. Lapit kayo, magpa-picture kayo. Tingnan natin kung may magpa-picture. Kung wala. Ito na. We can imagine generations of workers crossing the bridge to reach Escolta. Students rushing from class. Taho vendors, jeepney drivers, lovers meeting halfway, all passing under the same lamppost. So tonight, we proudly light up the iconic Jones Bridge in all its renewed glory and breathe new life into it. This is what the Chinatown Revitalization Project is all about. It's about restoring Binondo, reaffirming its cultural and historical place and significance to our shared heritage. We will transform Binondo into a place that we can always return to. From the old Manileños to the first-time visitors, lahat, welcome dito. Because how can we know our history and culture if we do not know and experience them ourselves? So, I encourage everyone, especially the younger people, to visit Binondo, come back to Ongpin, Escolta, Carvajal, the streets that have yet to be discovered and celebrated. I am also glad to share that tonight's event has a deeper meaning. This project commemorates 50 years of diplomatic relations between the Philippines and the People's Republic of China. Half a century of friendship and shared history, all reflected here in the world's oldest Chinatown. Narinig yung sinabi niya, friendly daw ng sa China, magkipagkaibigan. Pero kabaliktaran nung nakarang eleksyon, di ba? Grabe yung mga birada ni Pangulong Bongbong Marcos nun. Kaya nagsalita nga ang China nun na huwag gamitin yung China sa pangampanya o sa pamumulitika. Pero ngayon, tingnan nyo, nagbago na po ang ihip ng hangin ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil sinabi niya dito na kaibigan po niya ang China. Hindi kagaya ng tatay niya, talagang kaibigan po ang China. At saka yung tulay na yan, ang ilog na yan dyan sa may tulay, dyan po yung mga daungan ng mga Chinese kapag nagdala ng mga kalakal o galing sa China at tinadala sa Pilipinas, dyan po sila nagsasalubong. Sabaga dyan po yung mga daungan po talaga nila. Kaya tingnan nyo sa Binondo, sa Chinatown, napakarami po talagang Chinese dyan nakatira dahil dyan po talaga dati yung kasaysayan natin sa Pilipinas bilang kaibigan sa China. Dyan po talaga marami po mga bangka dyan na dumadaong noon. May nakita po akong mga picture dyan sa exhibit dyan sa MUA dati nakalagay. Marami pong mga bangka dyan sa ilog na yan.
At yung pailaw na yan sa Jones Bridge, sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, inilawan din yan doon. Nung nawala na si Pangulong Rodrigo Duterte at nawala na rin po si Mayor Isko Moreno, nawala din po yung mga ilaw na yan. Nung si Mayor Lacuna na, hindi po natin nakikita yung mga ilaw na yan. Pero ngayon, ibinalik na naman. Pero wala na po din si Mayor Lacuna. Paalis na rin po. Kaya ayan o, ang daming ilaw. Sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, inilawan din po nila ni Mayor Isko Moreno yan. Napakaganda yan. Sila po yung nagpaganda dyan dati. Kaya lang parang nawala nung nagbago na po ang administrasyon. Bigla nawala. Buti ngayon at binalik. Tapos balikan po natin yung mga sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos na ano daw, kaibigan no niya ang China. Wini-welcome. Basta dami niyang mga gandang sinabi sa mga Chinese, di ba? Pero dati, grabe po. Grabe pong mga banat niya. Di po natin alam kung nakipagplastikan lang to ngayon eh. Baka nakipagplastikan lang to. Hanggang salita lang naman tumagan si Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Maganda po salita pero kabaliktaran po sa gawa. Iba sa gawa. Marami na pong sinasabi niya na hindi naman na nagagawa. Kabaliktaran po. Ang sinabi niya na hindi ang nakikaalam ang gobyerno doon sa ICC, hindi nakipag-ugnayan sa ICC para kay Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ano nangyari? Ano nangyari, di ba? Pinahuli si Pangulong Rodrigo Duterte at saka matagal na rin po pala ang ICC dito sa bansa natin. Kaya yun, nakapag-imbestiga ng gusto at nahuli na nga po si Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi niya noon na hindi daw sila nagkipag-ugnayan pero pagdating sa investigasyon ni Senador Amy Marcos, nakipag-ugnayan pala sila dahil nakalusot nga yung mga investigador ng ICC sa Pilipinas. Kaya parang yung salita niya parang kabaliktaran sa ginagawa. Kabaliktaran po talaga sa ginagawa. Ito, hindi po natin alam kung nakipagplastikan ito dyan sa harapan ng mga insik na yan o mga Chinese na yan. Tapos yung mga dyan, yung mga anti-China. Ngayon, ano masasabi nyo dito sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na kaibigan niya ang China, kaibigan natin ang China. Huwag masyado kayong magalit sa China dahil tingnan nyo yung mga bahay nyo, baka yung mga gamit yan sa bahay nyo, mga materialis na ginamit sa pagtayo ng bahay nyo, gawang China po yan. Galit na galit kay Pangulong Rodrigo Duterte dahil yun nga sinasabi nyo, maka-China. Paano naging maka-China si Pangulong Rodrigo Duterte? Nakikipagkaibigan po, hindi po pro-China. Kaibigan po ang turing ni Pangulong Rodrigo Duterte sa China dahil malaking bagay din po ang China na itulong sa bansa natin. Lahat ng mga materyales sa bahay nyo, tingnan nyo kung anong gawa yan o saan gawa yan. Diba karamihan sa China? Yung cellphone nyo, tingnan nyo kung saan galing yan o anong gawa yan. Baka China din yan, diba? Kaya huwag masyadong magagalit sa China dahil kahit anong gawin natin, hindi naman tayo mananalo dyan. Ang ginawa ni Pangulong Rodrigo Duterte, makipagkaibigan lang po, makipagkalakalan. Kasi ang China, napakalaking yan, napakalaking country yan. Napakalaking bagay din po yan sa bansang Pilipinas. Huwag po natin sabihin na pro-China tayo, anti-China tayo, dahil makipagkaibigan lang po ang kailangan para walang gulo. Dahil pasahan po ng kalakalan yan ang iba't ibang bansa. Pag inaway mo yan, tayo pa naman, ang dami nating mga sa Pilipinas na nanggagaling sa ibang bansa. Lalo sa China, yung mga materialis ng bahay. Naku po, napakarami na nanggagaling sa China. Pako, yero, bakal, ano-ano pa, yung mga gamit ng bahay, di ba? Mga gamit ng bahay, mga appliances, China, di ba? Sapatos, sinilas, di ba? Tapos yung iba dyan, galit na galit sa China, pero tingnan yung bahay, mga halos lahat, gawang China, di ba? Galing China. Kasi yan, dapat pagkaibigan tayo dahil hindi na alam naman po natin na mahina yung natin eh. Karamihan nagagaling sa ibang bansa. Yung mga natin dito sa Pilipinas. 'Di ba? Kahit nga bigas galing sa ibang bansa, 'di ba? Angkat sa ibang bansa para lang matustusan yung bigas sa Pilipinas. Tapos ngayon, sabihin nyo anti o pro China si Pangulong Rodrigo Duterte, ito si President Bongbong Marcos, 'di ba? Anti-China to. Pero ano sinasabi niya ngayon? 'Di ba? Kaibigan ng China, 'di ba? So, i-comment nyo po sa baba dyan kung ano pong masasabi nyo sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaibigan ng China, di ba? Kaibigan, friends ng China. Kaya i-comment nyo yan kung ano pong masasabi nyo dito.